Magandang hapon sa ating lahat at narito ang ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng linggo, huling araw ng Agosto taong 2025. Base nga sa ating latest satellite animation ay nandito pa rin yung low pressure area na ating binabantayan at huli nga yang namataan sa layong 675 kilometers east o silangan ng Borongan City, Eastern Samar. At base nga sa ating analysis ay kikilos ito pahilaga sa mga susunod na araw. Samantalang posible pa rin makaapekto ito lalong-lalo na nga dito sa may silangang bahagi ng Visayas, maging dito sa may Bicol region hanggang sa may Aurora, Nueva Ecija, maging dito sa may Rizal. At makararanas nga yung mga lugar na yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang yung southwest monsoon nga o hanging habagat ay bahagyang nahihilangan nitong low pressure area at nagdudulot pa rin yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, maging sa iba pang bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, maging dito sa may Mimaropa, iba pang bahagi ng Visayas hanggang sa Zamboanga Peninsula at tatagos pa yan dito sa may Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Sa dami naman ng mga pag-ulan na aasahan, merong mga 50 hanggang 100 millimeters ang mga pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Dito nga yan sa buong Bicol region hanggang sa may Quezon, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Northern Samar dahil nga yan sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kaya muli, pinag-iingat natin yung ating mga kababayan dahil nga yung mga ganitong dami ng mga pag-ulan ay maaari na nga magdulot ng mga localized flooding, gayon din ng pagbaha at pagguho ng lupa, mudslides at flash floods. Pagsapit naman ng bukas ng hapon hanggang Martes ng hapon, similar areas yung makararanas ng mga pag-ulan na umabot ng 50 to 100 mm except mas kokoonti na at nawala na nga dito sa listahan natin dito sa may Eastern Visayas, maging dito sa may Sorsogon at sa may Negros Occidental. Pagsapit naman ng Martes ng hapon hanggang Miyerkules ng hapon, dahil nga hindi na masyadong makakaapekto yung southwest monsoon dito sa malaking bahagi ng Visayas, ay dito na nga lamang sa may Occidental Mindoro, makararanas ng 50 to 100 millimeters. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Luzon, asahan nga na dito sa may Metro Manila, maging sa may Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, maging sa Bicol region, ay patuloy pa rin yung mga magiging mga kalat-kalat na mga pag-ulan hanggang bukas dahil andyan pa rin yung epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, dito sa may parte ng norte, ay asahan natin na magiging mainit at maalinsangan sa umaga hanggang tanghali, ngunit pagsapit ng hapon ay dyan napapasok yung mga biglaang mga localized thunderstorms. At dahil nga may kainitan dito sa may parteng norte, ang temperatura ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius dito sa may Lawag at Tuguegarao. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Visayas at Mindanao, asahan nga natin na malaking bahagi pa rin ng Visayas at Mindanao hanggang bukas ang makararanas ng mga patuloy na mga pag-ulan at makulimlim na panahon dahil pa rin yan sa low pressure area at southwest monsoon. At dito naman sa may Davao region, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, ngunit pagsapit ng hapon hanggang tanghali ay dyan na rin papasok yung mga pulo-pulo at mga panandaliang mga pag-ulan. Dahil nga may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi nitong kapuluan ng bansa, ay ang temperatura maaari nga lamang umabot hanggang 30 to 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit dito nga sa may kanlurang parte ng Luzon, umaabot yung mga pag-aalon hanggang sa katamtaman. At muli, pinag-iingat natin yung ating mangisda at maliliit na sasakyang pandagat dahil nga sa mga matataas na mga pag-alon. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa mga piling syudad sa Luzon, ay asahan natin na yung mga pag-ulan na nararanasan simula ngayon hanggang bukas ay magpapatuloy na nga lamang hanggang Martes. Dito yan sa Metro Manila, Legazpi City, maging sa malaki pang bahagi ng Bicol region at Central Luzon. Dahil nga yan sa southwest monsoon at dahil nga sa nakita natin na yung low pressure area ay pataas ang magiging track niya sa mga susunod na araw,
ay magiging maganda na nga yung panahon dito sa may Metro Manila at Legazpi City pagsapit nga yan ng Miyerkules hanggang Huwebes. Ngunit dahil nga tataas yung low pressure area ay maaari nitong hugutin yung southwest monsoon at pagsapit nga ng Miyerkules ay uulanin na nga dito sa may Baguio City hanggang sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At ang temperatura nga maaari nang umabot hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa mga piling lugar sa may Visayas, good news dahil sa nakikita natin, yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan ay mananatili na lamang hanggang bukas. At dito nga sa may western section, pwede pa yung umabot hanggang Martes. Ngunit for the rest of the week, makikitaan na natin ng pagganda ng panahon dahil nga yung low pressure area ay palayo na by this time dito sa may silangang bahagi ng Visayas. At ang temperatura na nga ay maaari nang tumaas at maaring umabot na nga hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga piling lugar naman dito sa may Mindanao, dito sa may Zamboanga City, yung mga pag-ulan na nararanasan sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula ay magpapatuloy na nga rin lamang hanggang Martes. At for the rest of the week ay makikitaan na nga natin ng pagganda ng panahon. Mananatili pa rin bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan sa may Metro Davao at Cagayan de Oro City, maging sa malaking bahagi ng Davao Region at Northern Mindanao sa mga susunod pa na araw. At yung temperatura nga ay may kainitan at maaari pang umabot hanggang 33 degrees Celsius. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:09 ng hapon at sisikat naman ng alas 5:44 ng umaga. Para sa mga karagdagang impormasyon ay bisitahin ang aming mga social media pages dito sa may X, Facebook at YouTube at isearch lamang ang DOST Pag-asa. At para sa mga karagdagang impormasyon ay bisitahin naman ang aming website sa may pag-asa.dost.gov.ph at para na rin sa mga thunderstorm advisories, rainfall advisories at warnings ay bisitahin din ang aming isa pang website sa may panahon.gov.ph. At yan po ang latest mula dito sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.